Hello guys, viewers sa scammer na to na naka Angry Bird na damit tsaka yellow na short. Unauthorized cash out ng scam siya gamit tong Beatrice Enzo Phone Hub na Facebook page or account. At ayaw nang magpatag nung na-scam na galing sa Silang Cavite din. Nag-cash out to ng 9,600 sa amin. Tapos, mga bandang alas 10:30 to. Tapos, tumatawag pala siya doon sa cellphone namin. Na-scam pala siya nitong tao na to. Baka may nakakakilala sa inyo. Pakitulungan nyo na lang siya na mahanap ng tao na to. Mapakulong natin. Nanawagan ako sa mga nanalo na pagawad natin. Baka may mga channels kayo dyan. Malaman nyo kung sino tong tao na to. Una, tinanong niya muna kung pwede mag-cash out eh. Tapos kinuha niya yung number ko. And then, pumalik siya ng mga 11 p.m. 11 p.m. ng gabi. Ayun na, pinakita na niya yung screenshot na-scam na niya yung yung tao na bibili sana ng cellphone. Sana makilala niyo to. Kamukha ni Kong eh. Shout out kay Kong. Ayun po, sana matulungan niyo yung tao na na-scam. Paki-share to para hanggang sa makarating sa kanya, no? Ayun nga. Taga Nabotas kami. Taga Silang Cavite na scam. Bibili ng cellphone online gamit ng phone hub na page. Ayun nga. Kontarin niyo lang ako. PM niyo lang ako kung kilala niyo to. Para matulungan natin yung tao na na-scam. Sayang yun. 9,600 yun. Di madaling pera yun. Di madaling kita. Yan talaga sa online eh. May iba kasing mga nagbebenta talaga na humihingi ng down or cash bago i-deliver yung item. Ayun nga, nagtiwala siya. Hindi nga lang katandaan, scammer pala yung kausap niya. And eto nga yung page nila, yung phone hub. Pero yung mga nakalagay sa profile pic, hindi sila yun eh. Ibang-iba naman yung itsura dito sa nag-claim. Ito yung oras na yung nag-aano pa lang siya ng mga cash out niya. Nagtanong pa siya diyan sa akin, may pwede mag-cash out yan. Pero dati humingi kami ng ID eh. Ang problema nga lang, kapag yung nagpapa-cash out, hindi may-ari, tapos inutos lang doon sa bata o sa kaibigan na i-cash out, ayun, nahihirapan kami. Siyempre, buwababa yung kita din namin. Pag ganun kami kahigpit, kaya paalala ko na lang sa mga magsisend gamit ang online transaction. Hindi na po uso ngayon yung payment first. Ang kailangan niya yun is yung item mo, nasa iyo muna on hand. Tapos, sasabihan niyo si rider na payment bago ma-receive yung item. Diba? Ganun dapat. Marami namang mga legit ngayon na talagang mas nagtitiwala sila sa customer nila kahit sigurado na or bogus yung bayad, no? And po, ito naman oras na to yung ayan na, successful na siya, no? Tuwan-tuwa na, no? Ayan na, makakapag-cash out na siya. Papawitan na niya yung screenshot nung na-scam niya. Nag-send na sa kanya. Ayan na. Kayo na bahala mag-post ng video kung ano yung sa tingin yung pinakamalinaw sa paningin nyo. At ma-share nyo itong video hanggang sa makarating doon sa mga taong nakapilala sa tao na to na para mahinto na yung pang-i-scam nito. Iba yung ginagamit na mukha eh. Kawawa naman yung mga nandoon sa picture na yung phone hub na yun. Tapos mukhang kamukha ni Kong yung kawawa din si Kong, no? Naisira yung image. Ayan na. Antayin na lang natin. Makuha niya yung pera. No? Pasensya na sa mga nadamay sa video. Hindi kayo kasali.
Iisa lang ang binabantayan namin, itong si Angry Bird, no? Nakaka-angry talaga. Mga ganitong tao ay lumaban ng patas. Sigurado naman may nakakilala dito. Kung siswertein, kung taga Nabotas talaga to, yari siya, no? Bahala siya sa buhay niya. Makulong siya dyan. Tutulungan ko yung yung na-scam. Ayan ang magpatag ng yung na-scam kasi siyempre nakakaya din support nila. Na-scam sila. Malaking siyempre sabihin so silly. So silly. Ayun, no? Tutulungan ko na lang sila. Ako na ang bahala sa kanila. Ako na lang magiging middleman sa pagre-reklam sa tao na to na para mapakulong na natin. Bibilang pa. Baka iskamin pa ako nito no?